kung bibigyan mo ako ng exactly 1 year para makaipon ng 100,000 pesos mula sa zero, hindi lang ako basta magtitipid. I would literally rig the system to win. In this video, ituturo ko sa iyo kung paano i-fast track ang 100k goal mo. Alam mo yung feeling na may gusto kang bilhin? Something na matagal mo nang pinapangarap? Yung iPhone na pang-replace sa phone mo na may arthritis na sa pag-load ng apps? Tapos, kahit gaano ka pa kasipag sa trabaho, kahit OT ka ng OT, pagtingin mo sa wallet mo, puro resibo at barya. Gusto mo ng iPhone, pero wala kang ang ipon. Ayan yung masakit. Kaya ngayon, hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa pag-iipon. Kasi kung gusto mong maka 100k ng mabilis, kailangan mo ng system. Chapter 1. Create your timeline map. Unahin natin ang pinaka-basic pero pinaka-importanting tanong. Gusto mo bang mag-ipon? Magkano ang goal mo at kailan mo ito gustong maabot? Dito nagsisimula lahat. Kung wala kang malinaw na target, parang naglalaro ka ng RPG nang walang quest guide. Umiikot-ikot ka sa map. Dinaanan lahat ng traps, nagkandaligaw-ligaw. Bago mo maabot ang treasure chest, ubos na yung health at resources mo. Maraming Pinoy ang gustong makaipon, pero ang strategy nila, sana all. Bahala na si Lord. Yun na ang plano? Bes, hindi genie ang wallet mo. Walang lalabas na pera dyan kahit anong wish mo. At please lang, stop using feelings to manage money. Hindi yan love life. Hindi mo pwedeng sabihin, kung para sa akin, para sa akin. Money does not care about your emotions. Money only cares about math. Dito, kailangan klaro, hindi vague, hindi generic, specific. Kung ang sagot mo ay, gusto ko lang makaipon? Sorry, hindi ang goal, wishlist lang yan. Ang goal ay may exact number at exact time. Gusto mo ba ng 100,000 sa 12 months? O baka gusto mo ng 50,000 sa 6 months? Para maka 100,000 ka in 12 months. 100,000 divided by 12 months is 8,333 per month. 8,333 per month is 277 per day. Hindi yan impossible. Stop looking at 100k as a mountain. Start looking at it as small hills. Ano ba ang 277 pesos sa tunay na buhay? Eto, ready ka? Starbucks drink na 20. Grab ride labeled, ayoko mainitan fund. Shopee checkout ng damit na isang beses mo lang susuotin. 2 milk tea na reward ko kasi pagod ako. 277 pesos is nothing sa gastador mode. Pero pag pinili mo siyang ipunin instead of gastusin, 277 becomes everything. Tingnan mo ito, simpleng table lang, pero life-changing. Reverse engineer your goal. Simulan mo sa end goal, tignan ang daily breakdown, at i-fit sa lifestyle mo. Halimbawa, December target, 100,000. In 12 months, that's 8,333 per month, 2,000 per week, or 277 per day. Parang cheat code, alam mo eksakto ang kailangan mong gawin araw-araw. Chapter 2. Gamify your savings. Ngayon, level up na tayo. Kasi kung gusto mong maka 100k, kailangan mong gawin yung isang bagay na alam kong ginagawa mo naman araw-araw, maglaro. Mas ganado kang mag-rank up sa ML kaysa mag-rank up sa savings mo. So fine. Let's use that weakness and turn it into a weapon. The Ipon Challenge System. Old school pero effective. Yung alkansya, kawayan, lata, aesthetic wooden box. Tapos lagyan mo ng sticker na may boxes, 50, 100, 500, 1,000. Tapos mag-check ka ng box every time maghulog ka. Simple, di ba? Pero eto ang magic. Psychology calls it the endowed progress effect. Kasi pag nakikita mo na madami ka nang na-exa, boom! Dopamine! Na-addict ka na. Wala ka ng lusot. Another useful game para makaipon. Gamify your savings. Gawin mong laro para hindi ka natatalo ng lifestyle mo. Kasi kung hindi ka magle-level up sa ipon mo, mag-level up ka sa kahirapan. At hindi yun fun game, bes. Chapter 3. Automate. Ito ang masakit na katotohanan, your willpower is a lie. Akala mo sa simula ng buwan, ngayong cutoff, magtitipid talaga ako. Pero pagdating ng A15, may nakita kang flash sale o kaya niyaya ka ng office mates mo na isang drink lang naman. Boom! Ubos ang budget. The secret of the rich isn't that they have more discipline than you, it's that they automate their success. Sa madaling salita, tinatanggal nila yung human error
At ikaw yung human error na yon. The out of sight, out of mind rule. Dapat hindi ka na binibigyan ng chance gumastos bago ka pa sweldohan, bago mo pa mahawakan ang sahod mo, bago mo pa makita yung balance sa banking app, bago ka pa matempt ng Lazada or Shopee. Nakaset na ang system mo. Automatic na may napupunta sa savings, may napupunta sa investments, may pambayad sa bills, may emergency fund na. Hindi mo na iniisip, hindi mo na hawak, hindi mo na pwedeng galawin. Bakit? Kasi the more you think, the more you make bad money decisions. Most banking apps today have a scheduled transfer or auto-save feature. Don't rely on your mood, rely on the machine. Ang mood mo napapagod, nape-pressure, nagpapadala sa sale, pero ang machine, walang pake. Hindi napapagod, hindi nadadala, hindi nadidistract, it just works. And that's exactly what you need. Chapter 4. High Yield Savings. Hayaan mong pera ang magtrabaho. Okay, may timeline ka na, may system ka na, at automated na ang pera mo. Pero ito ang million peso question. Saan mo ba nilalagay yung perang pinaghihirapan mo? Kung yung 100,000 mo ay natutulog sa mga malalaking traditional banks, best gising. Pinapakain mo lang ng barya ang pera mo. The harsh reality, most traditional banks' interest rate is 0.0625% per year. As in wala pang 1%. Compute natin, 100,000 times 0.0625%, 62 pesos and 50 cents per year. Isang taon ka nagbanat ng buto, tapos ang kinita ng pera mo is 62 pesos and 50 cents. Hindi man lang umabot pambili ng Chicken Joy. Oh no! Mas mahal pa ang delivery fee. At take note, tatamaan pa yan ng 20% tax, literal halagang alikabok. Ngayon, tingnan natin yung digital banks. Maya, GoTime, Maribank, at iba pa. Wala silang physical branches, wala silang million peso rental, walang bonggang aircon. Kaya saan napupunta yung natipid nila? Sa interest mo. Digital banks today offer somewhere between 3.5% to 10%. Pero huwag muna sa 10%. Conservative muna tayo. Gamit tayo ng solid na 5%. 100,000 times 5% is 5,000 pesos per year. Mula 62 pesos, naging 5,000 pesos. Hindi na to barya. Free money ito. Reward yan ng universe dahil pumili ka ng tamang bangko. Pro tip, gamitin ang stash o goals feature. Yung mga apps na to, may stash, save goals, o personal goals. Nakaseparate ang pera mo, hindi pang impulse gastos. Pero earning high interest silently sa background. Perfect for your road to 100K. Hindi mo kailangan ng 50,000 salary para maka 100,000. Ang kailangan mo ay timeline, system, automation, strategy, at disiplina for just 12 months. 1 year lang. Isang taon na pagpili sa mas matalinong version ng sarili mo. Pagkatapos nun, iba ka na. Iba na mindset mo. Iba na ang future mo. Pero dahil commitment mo yan sa sarili mo. At balikan mo itong video na to pag may 6 digits ka na. Because at this point, there's only one question left. Handa ka bang seryosohin ang pag-iipon mo?